Ops, wait lang, wag ka muna mag-scroll at syempre, magbibigay natin ng ating word of the day at pag-usapan natin at sagutin natin itong katanungan na to. Ang sabi sa ating tanong dito, there is a crime committed in your EOR or area of responsibility and you are the assigned investigator to investigate the said incident. Upon arriving on the scene, you saw a visible fingerprint. As criminologist, which of the following below you should look first to determine what type is the said fingerprint? Okay? So ang sabi dito sa tanong, mayroong nangyaring krimen at ikaw yung rumisponde as investigator. At pagdating mo doon, nakita mo mayroong visible fingerprint. So pag sinabing visible, nakikita nating dalawang mata. Ngayon, ang tinatanong sa atin dito is ano yung una mong hahanapin or ano yung una mong titingnan para malaman natin kung anong klaseng pattern yung nasabing fingerprint. Para malaman natin kung whirl ba siya, loop ba siya, or arch ba siya. So, as ikaw, kung ikaw yung tinatanong, kung ikaw yung criminologist, ano kaya yung una mong titingnan o ano kaya yung una mong hanapin para mas madali nating ma-identify kung anong klaseng pattern yung fingerprint na naiwan sa crime scene. Okay, sabi sa ating pagpipilian, letter A, reg, letter B, arch, letter C, core, letter D, delta. Ikaw, ano ba yung pipiliin natin dito? So, mag-eliminate tayo dito, elimination process, tsaka ang ganda ng tanong to kasi analyzation nga siya, tsaka comprehension, di ba? So, ngayon, ang sabi dito, unang-una, anong i-ikis natin is arch. Bakit una nating i-ikis yung arch class? It's because hindi man sinabi sa tanong na which is yung nakitang visible fingerprint ay walang core, walang delta. Hindi naman sinabing gano'n na pumunta si investigator, nakita visible fingerprint, tapos nakita niya no core, no delta. So, ibig sabihin, walang sinabing ganyan, so ikis na si arch. Kasi alam naman natin, class, yung arch kasi natin, that is considered a type of pattern or fingerprint pattern natin na which is does not consist core or wala din siyang delta. That is called arch. So, wala namang sinabing ganun sa pagpipilian. So, iikis na natin yung arch natin, bravo. Pangalawang eliminate natin is yung ating tinatawag na ridge. Kasi yung ridge natin is generic siya masyado eh. Bakit? Lahat naman ng pattern merong ridge eh. Kaso, merong mga types of fingerprint pattern natin na does not consist ridge count or walang ridge count. Pero may ridge. Pero sometimes walang ridge count. It's because, like for example natin, yung arch, wala siyang core, wala siyang delta. Diba? Yung arch natin, walang core, walang delta. So therefore, wala siyang ridge to count. So ibig sabihin, yung ridge natin, ikis din natin yan. So yung alpha tsaka bravo is eliminated na. So dalawa na yung pagpipilian natin, core tsaka delta. So kung ikaw yung tatanungin as criminologist, saan ka dyan? Core or delta yung hanapin mo? Okay? The correct natin answer dyan is, class, the correct answer is walang iba kundi yung delta. Okay, so unang-una nating hanapin, kung ikaw yung investigator, hanapin mo or tingnan mo una yung delta para malaman mo or mas mapapadali nating ma-identify kung anong types of pattern nga ba yung naiwan na fingerprint sa crime scene. Bakit? Kung core kasi ang hanapin mo, ganito yung mangyayari. Pumunta ka sa crime scene, may nakita kang pattern, ang una mong tinignan, core. Hinanap mo yung core, sabi mo, walang core. So that is called arch. Tama ka doon kasi walang core, arch yon. Ngayon, sabi mo, meron pong core. O ngayon, mag-iisip ka pa. Kasi alam naman natin, yung loop tsaka whirl, pareho naman po siya, merong core. So, ibig sabihin, medyo matatagalan tayo doon. Kaysa, kung ang hanapin kasi natin is delta, mas mapapadali tayo doon. For example, pumunta ka sa crime scene, may nakita kang pattern. Ngayon, pagtingin mo, walang delta. So, the correct answer that is arch. Tama yun kasi wala mga delta yung arch natin. Pangalawa, sabi mo, may isang delta. O, idi loop yun. Pangatlo, sabi mo, may dalawang delta. Idi whirl yun. So, mas mapapadali nating ma-determine kung anong klaseng pattern if delta yung unang hahanapin natin. Sapagkat alam naman natin, class, na yung arch natin, no core, no delta. Pag loop naman, merong core, may isang delta. Pag whirl naman, merong core at may dalawang delta. So, ibig sabihin, delta yung pinaka-prior or pinaka-main focal points natin to determine kung anong klaseng pattern yung fingerprint natin. So, sana nakatulong sa inyo yan. At syempre, ito pati din ko, dear Mr. Today, Emmanuel the Master Showman, Bilaysa Blacalo sa CBRC, National Tour and Registered Criminologist, nagsasabi sa inyo na para pumasa sa board examination, kailangan natin ng baso siya at tsamba. Baso siya, basa, sulat, and share.